Maistorbo kita, Ineng. Ikaw ba yung anak ni Sally na nagtatrabaho doon sa beach resort ng mga Alonso? Oho, ako nga yun. Bakit ho? Sino ho kayo? Ay, marahil hindi mo na ako nakikilala. Ako si Mang Carlos. Naging magkapitbahay tayo noon sa Maynila. Noong nakatira pa kayo sa apartment ni na Aling Julieta. 16 ka pa lang noon yata. Namukhaan kasi kita, kaya lumapit ako sa iyo. Sabi ko namumukhaan kita. Ay, Mang Carlos! Oho, naaalala ko na kayo. Albularyo kayo, di ho ba? Kayo yung nagtawas kay Tonto nung mabati siya ng nuno sa punso doon sa bakanting lote. Bakit ho kayo na dito? Taga-rito na rin ho ba kayo? Ay, hindi, Ineng. Ako'y nagbabakasyon lang sa bahay ng kaibigan ko. Diyan malapit sa beach resort. Alam niyang ako'y marunong humanap at tumugi sa mga hindi ordinaryong nilalang. Inibitahan niya ako rito dahil may mga napapansin daw siyang kakaiba sa mga taga-riyan sa resort. Hinala raw niya ay may mga kababalagang nangyayari tuwing gabi dyan. Panay raw ang lulong ng mga aso. Mismong mga may-ari daw ang manmanang ko. At sila ay mga aswang. Huhulahan ko ho. Si Madam Rebecca yung kaibigan nyo. Naku, Mang Carlos, wag ko kayo maniwala sa kanya. Matagal namang masama ang loob niya sa mga Alonso. Dahil simula nang ita yung Alonso Hotel and Beach Resort 20 years ago, unting-unting naging matumal yung resort ni Madam Rebecca. Hanggang sa mapilitan siya magsara. Kaya kung ano-ano yung mga chismis na pinapakalat niya laban sa mga Alonso. Sa panahon ngayon, uso pa bang mga aswang? Sus! Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na don't judge a book by its cover? Kung oo o hindi, ilapag niyo ang sagot niyo sa comment section, mga ginigiliw naming tagapakinig. Aminin natin, madalas talaga tayong manghusga, base sa panlabas na kaanyuan lang. Mahirap nga naman malaman ang saloobin ng isang tao kung unang kita mo palang dito. Kaya sa panlabas niyang itsura, ayos, pananamit at pananalita lang tayo bumabase kung mabuti o masama bang kaharap natin. Pero paano kung ang inaakala nating mabuting tao ay siya palang masama at ang inisip natin na masamang tao ay siya palang mabuti? Dear Miss Amy, ako po si Danica. Matagal na akong fan ng YouTube channels nyo na Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Radio, Aswang Confessions, Aswang Diaries at ang Sityo Pangil. At ngayon, dagdag na rin sa mga pinanunood ko itong Dear Amy Aswang Love Stories. Ang kwento ko ay mula sa karanasan ng isang taong malapit sa akin na itago na lang natin sa pangalang Maria. Nangyari ang lahat sa isang isla sa bandang southwest ng Luzon. Si Maria ay lumaki sa pangangalaga ng kanyang tiya Amparo at tiyo Nato. Itinuring siyang parang tunay na anak ng mag-asawa. Masaya ang kanilang pamilya hanggang sa dumating sa buhay nila si Ursula. Inakit ni Ursula si tiyo Nato at kumagat naman sa pang-aakit nitong lalaki. Nang matuklasan ni tiya Amparo ang kataksila ng asawa, ay inatake ito sa puso at naging baldado ang kalahating katawan. Si Maria ang matyagang nag-alaga kay tiya Amparo dahil tuluyan na silang iniwan ni tiyo Nato. Makalipas ang 3 taon, pumanaw si tiya Amparo. Isang buwan pagkamatay ni tiya Amparo ay bumalik si tiyo Nato sa bahay nila kasama si Ursula. Kay tiyo Nato nakapangalan ang bahay kaya walang pagpipilian si Maria kung hindi magtiis makasama ang mga taong may kasalanan kung bakit nawala si tiya Amparo. Ang dating masayang bahay nila ay napuno ng ingay at mga halakhak ni Ursula at ng pamilya nito na madalas naroon. Nagmistulang bisita si Maria sa sariling tahanan na kinalakihan niya. Isang araw, may nangyaring masama kay tiyo Nato. Nadulas at nahulog ito sa hagdan ng bahay.
Ilang beses na tumama ang ulo nito sa mga baitang ng hagdan. At dahil sa pamumuo ng dugo sa utak nito, ay nakomatose ito. Walang katiyakan kung kailan magigising o kung magigising pa nga ba. Ano pang ginagawa mo sa pamamahay ko, bruha ka? Mag-impake ka na ng mga gamit mo at lumayas ka na ngayon din. Akala mo hindi ko nakita ang ginawa mo? Itinulak mo sa hagdan si Nato ko. Ikaw ang dahilan kaya hindi siya magising. Nagpapatawa ka ba, Ursula? Hindi nakakatawang biro mo. Hindi ako nagbibirong, bruha ka. Nakatawa ba ako? Sa tingin mo, magagawa ko pang magpatawa sa kalagayan ni Nato ko? Alam ko ikaw, natutuwa ka sa nangyari sa kanya ngayon. Nagsasaya ka malamang dahil iniisip mong nakarma siya dahil sa ginawa niya kay Amparo. Hindi ako natutuwa sa nangyari kay Chunato, Ursula. Kahit naman ganun siya, tiyuhin ko pa rin siya. At hindi ako masamang tao para hilingin na mangyari sa kanya yun. Ipokrita ka! Tinulak mo siya! Alam ko, nakita ko! At hindi lang ako nakakita sa'yo. Nakita ka rin ng mga kapatid at pinsan ko. Kasalanan mo lahat ng to! Noon nahulaan ni Maria ang nais palabasin ni Ursula. Binalot ng takot at kaba ang dibdib niya nang sulyapan ang mga kapamilya ng babae sa sala. Pinagkakaisahan siya ng mga ito. Balak palabasin ng mga ito na siya ang tumulak kay Tio Nato sa kabila ng katotohanang aksidente lang ang nangyari sa tiyuhin niya. Nasa tapat pa lang siya ng kwarto niya nang makita niyang madulas at mahulog si Tio Nato sa hagdan. Wala akong kasalanan, Ursula. Alam mo yan. Alam ninyong lahat yan. Hindi ka maaaring gumawa nilang basta ng istorya na wala namang pruweba at katotohanan. Sino pang hihingi ng pruweba kung marami naman kami nakasaksi sa ginawa mo? Gusto mo bang pumunta na kami ngayon sa police station at magsumbong? Pusta ko, dadamputin ka nila agad rito at ikukulong. May kaibigang pulis si Banong. Siya na lang ang tatawagan namin para siya na mismo ang dumampot sa'yo. Napakasama mo talaga, Ursula. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit ginagawa mo to? Wala naman. Pero hadlang ka sa mga pangarap ko sa buhay. Kaya mamili ka. Lalayas ka sa pamamahay ko ngayon mismo o ipadadampot kita sa kaibigang pulis ni Banong. Maikli ang pasensya ko, Maria. Huwag mong sagarin. Lalayas ka o ipakukulong kita. Si Tia Amparo ang nagpundar ng bahay na to. Wala kang karapatan dito. Si Nato ang nagbigay sa akin ng karapatan nang itira niya ako dito. Sa kanya nakapangalan ng titulo ng bahay na to. Hindi sa'yo. At kung hindi ka aalis, parasahan kang kakalad ka rin palabas ng bahay ng mga pinsan ko. Hindi ninyo kailangang kaladkarin ako. Mag-iimpake na ako. Mabuti naman. Hindi ka pala mahirap kausap. Sige, layas! At huwag na huwag ka nang babalik pa. Pagkising ni Chunato, lalabas rin ang totoo. At malalaman itong ginawa mo sa akin. Yun ay kung magigising pa siya. At kung magising nga siya, sa tingin mo ba, mas kakampihan ka niya kesa sa akin? Yung asawa nga niya ay nagawa niyang iwan at talikuran para sa akin. Ikaw pa kaya na ampon lang at hindi naman niya tunay na kadugo? Patawa ka! May espesyal na lugar sa impyerno ang makagaya mo, Ursula. Sanayin mo ng sarili mo sa may init. At dun ka mananatili ng matagal. Wala akong pakialam. Basta lumayas ka sa pamamahay ko! Walang ibang maisip puntahan si Maria kung hindi sa maliit na apartment na inuupahan ng kaibigan na si Danica. Sa malas, saktong pagdating niya doon, pinalalayas ng landlady nito si Danica. Hindi pa raw nagbabayad ng renta si Danica dahil bigla itong nawalan ng trabaho. Ayaw makinig ng landlady sa mga pakiusap ni Danica. Sa huli, parehong may bitbit na maleta habang naglalakad palayo sa dating apartment ni Danica ang dalawang dalaga. Habang naghihintay ng tricycle sa sakayan, ay ikunento ni Maria sa kaibigan kung bakit siya nagpunta sa apartment nito. Sama talaga ng ugali ng Ursula na yun, no? Bagay na bagay sa kanyang pangalan niya, pang mangkukulam. Hindi ko rin talaga nahulaan na gagawin niya yun. Sigurado ka ba hindi siyang tumulak kay Tio Nato sa hagdan? Baka kaya gusto niyang palabasin na ikaw yung tumulak sa tiyuhin mo. Kasi siya pala mismo gumawa nun. Ikaw ang balak niyang gawing scapegoat, bestie. Hindi rin siyang tumulak kay Chunato. Nakita ko kung paanong nadula si Chunato. Wala siyang katabi sa hagdan.
Malayo rin sa kanya si Ursula. Ako naman nasa pintuan pa ng kwarto ko. Sadyang aksidente lang talagang pagkahulog ni Chunato. Hindi kaya tinulak siya ng multo ni Tia Amparo? Nagalit siguro si Tia Amparo kasi dinala niya sa bahay ni Tia Amparo ang kabit niya. Gayong wala pang ang babang luksa ni Tia Amparo? Ewan ko lang ha. Hindi naman ganun si Tia Amparo. Mabait yun. At kahit bago pa siya mamatay, pinatawad niya na si Chunato. Siguro kung may mumultuhin man, malamang si Ursula yun. Sana multuhin din ni Tia Amparo ang landlady ko. Tagal-tagal ko na nangungupahan sa kanya. Ngayon lang ako nahuli ng bayad ng renta. Tapos pinalayas na agad niya ako. Palibasa may nagtatanong ng mga foreigner kung may bakante pang unit sa apartment niya. Malamang balak niyang tasa ng singilang renta sa mga yun. Kaya akong pinaalis para mabakante nga naman yung unit ko. Malamang nga. Hayaan mo na. Tsak naman na may malaking biyaya naghihintay sa akin. Kaya ganito kabigat ang mga pagsubok na binigay sa atin. Ha? Pinagsasabi mo dyan? Nalipasan ka ba ng gutom? Mukhang biyaya pa rin lahat ng to para sa'yo. Naalala ko lang ang sinabi ni Tia Amparo noon. Kapag sunod-sunod daw ang pagsubok, lalo na kung mabigat, may malaking biyayang hinahanda ang Diyos para sa tao. Yung malas na tinatawag natin, swerte daw talaga yun, sabi ni Tia Amparo. Apa, baka magiging bilyonaryo ka na kaya grabe yung mga pagsubok sa'yo, Bestie. Mula pa last year, hindi ka na tinantanan ng malas at dagok sa buhay eh. Hindi sa kinokontra ko si Tia Amparo ha. Pero sa tingin ko, ang malas sa buhay mo, walang iba kundi ang si Malanding Ursula. Huwag mo na nga munang banggitin ang bruhang yun at umiinit ang ulo ko. May kalalagyan din ng mga ganid at ubod ng samang tulad niya. Akala niya siguro panalo na siya. Hintayin niya lang magising si Chunato. At Jack, tapos ang pagre-renarinahan niya sa bahay na pinundar ni Tia Amparo. Ang tanong, sigurado ka ba talaga nakakampihan ka ni Tio Nato? Mukhang nabilog na ng gusto ni Malanding Ursulang ulo nun eh. Naniniwala kung hindi naman halang ang kaluluwa ni Chunato para tanggapin na lang at palampasin ang malinaw na pagsisinungaling ni Ursula. Sa tingin ko nga, nahihiya siya sa akin dahil sa ginawa niya kay Tia Amparo. Lagi niyang sinasaway si Ursula kapag nagmamaldita sa akin. Kapag nagising na siya mismo ang magsasabing aksidente lang ang nangyari sa kanya at wala akong kinalaman doon. Sana nga. Oh, halika na. Yan ang jeep na sasakyan natin papunta sa bus station. Ihatid tayo ng bus sa pier at mula roon sasakay tayo ng ferry. Ilang oras ba ang biyahe natin hanggang sa isla ninyo? Halos isang buong araw. Buti, biyernes bukas. Check na may biyaheng ferry. Maghintay na lang tayo sa pier para sa oras ng alis ng ferry. Dala naman natin yung mga natirang grocery stock ko eh. Di tayo gugutumin. Pasensya ka na, Danica, ha? Wala lang talaga siya akong ibang mapupuntahan. Hindi kaya magalit ang mga magulang mo kapag nalaman na kasama mo akong uuwi? Sus, wala yun, bestie. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo. Kasi kung hindi ka dumating, hindi pa masahe pa uwi sa isla, wala talaga ako. Tsaka hindi magagalit si nanay. Kilala ka na nila, di ba? Malaki pa ang utang namin sa iyo dahil ikaw nagbayad sa pagpapa-hospital ni tatay last year. Natiti ako matutuwa si nanay kapag nakita ka. Matagal ka na nilang iniimbitahan sa isla. Mas maganda sana kung hindi pangit ang dahilan ng pagpunta natin doon ngayon. Kung hindi lang ako pinalayas ni Ursula, doon ka sana muna sa bahay tumuloy. Natakot talaga ako na baka tutuhanin niyang banta niyang gumawa ng istorya at ipakulong ako, kaya umalis na lang ako, kaysa makipagmatigasan sa kanya. Nandun ang buong pamilya niya na halos lahat palalaki. Wala akong laban sa kanila. Mas mabuti nga na lumayo ka muna. Para kung sakali maituloy nga niya yung masamang balak niya, hindi ka nila agad matutuntun. Pagdating sa isla ni Danica ay malugod na tinanggap ng pamilya ng dalaga si Maria. Mabilis na lumipas ang ilang linggo. Ayon sa balita sa kanya ng isang kamag-anak, wala pa ring malay ang tiyuhin niya. Gayunpaman, mas tumaas na raw ang tsansa na magigising ito. Ang mas nakakabigla ay ang sinabi raw ni Ursula na bago pa maaksidente ang tiyuhin niya, ay kinasal na ito at ang tiyuhin niya. Nanlumo si Maria sa nalaman. Kahit magkamalay na si Tio Nato,
Hindi na pala siya makakabalik pa sa bahay na kinalakihan niya. Tiyak na hindi na siya tatanggapin doon ni Ursula. Tuluyan na siyang nawala ng tirahan. Nag-alok sina Danica na doon na siya tumira sa bahay ng mga ito. Nahiya naman si Maria na makipisa ng matagal sa bahay ni Danica. Wala siyang maiaambag sa gastusin, kaya nagpursige siya na makahanap agad ng mapapasukang trabaho. Tutal wala na siyang babalikang tahanan, mas mabuti nga sigurong simulan na niya ang bagong buhay dito. Malayo sa mga taong sumira at nagwasak sa pamilyang kinalakihan niya. Nabanggit ni nanay na naghahanap ng bagong tagapag-alaga para sa lola niyong amo ni Tia Mameng, si Sir Lucas. Sila may-ari nung nadaanan natin na Alonso Hotel and Beach Resort. Receptionist si Tia Mameng doon. Baka pwede ka mag-apply doon. May experience ka sa pag-aalaga kay Tia Amparo noon at nakapag-aral ka rin ng caregiving, di ba? Oo. Hindi ko nga lang natapos ang huling buwan dahil inatake na sa puso si Tia Amparo at kinailangan ko siyang alagaan. Okay na yun. Mas mabuti nga dahil may experience ka na sa pag-aalaga na na-stroke. Na-stroke rin daw kasi si Lola Elisa. Siya yung lola ni Sir Lucas. Gwapo yun. Super! Sino? Si Lola Elisa? Si Sir Lucas, bestie. Ang gwapo niya. Titing pa lang, nakaka-inlove na. Kaso sobrang suplado, di yata marunong ngumiti. Parang nakakatakot kapag nagagalit. Yung tipong lalapain ka sa sama ng tingin. Pero mabait naman daw, sabi ni Tia Maming. Patas ang trato sa mga empleyado at hindi matapobre. Yan din ang sabi ng iba pa naming kamag-anak na sa beach resort din nagtatrabaho. Baka seryosong tao lang siya kaya ganun. Halika, samaan mo ko. Subukan natin kung tatanggapin nila ako bilang tagapag-alaga ng lola niya. Sige, pero baka pwede mag-almusal muna tayo. Nagmamadali ka, ha? Gusto mo na makita kung gwapo nga ba talaga si Sir Lucas, no? Uy, ha? Hindi no. Gusto ko lang makahanap kagad ng trabaho dahil nakakahiya sa mga magulang mo na makadagdag pa ako sa gastusin nila. Kapag nakahanap na ako ng trabaho, at least may maiaabot ako para panggastos dito sa bahay nyo habang dito ako nakikitira. Sus, di mo ba narinig si Nani kagabi? Ayos la kahit habang buhay ka nang tumira dito. Huwag mo isipin ang gastusin. Malaki pa ang utang namin sa iyo dahil sa pinahiram mo nung na-ospital ang tatay ko. Si Nani nga nahihiya sa iyo eh. Hanggang ngayon, di na namin maibalik yun ng buo. Ano ka ba? Sabi na sa inyong hindi nga utang yun. Naku, huwag nyo nang isiping ibalik pa yun. Sobra-sobra nang ibinalik ninyo nang patuloyin nyo ako dito sa inyo. Salamat Maria ha. Ang bait mo talaga. Sigurado ako matatanggap ka bilang tagapag-alaga ni Lola Elisa. Mabait ka na. Maganda pa. Nasabi ko na bang super bait mo talaga? Sus! Bolera ka din, no? Lika na nga at kumain na tayo ng almusal. Gutom lang yan. Nagpunta sa hotel and beach resort ng mga Alonso sina Danica at Maria. Hinanap nila si Tia Maming at sinabi nito ang pakay nila. Ipinahatid sila ni Tia Maming sa driver ng resort patungo sa mansyon ng mga Alonso. Nasa kabilang bahagi ng isla yun. Naroon daw si Lucas Alonso at doon ito pinapupunta ang mga aplikante para sa tagapag-alaga ng lola nito. Kasama rin daw mag-interview sa aplikante ang mismong matanda. Malayo pa sa mansyon ay kinakabahan na si Maria. Kabang may halong antisipasyon. Nasa bundok palang mansyon ng mga Alonso at parang lulusot ka muna sa masukol na kagubatan bago mo yun matunton. Ipinagmamalaki pa ng driver ang mansyon ng mga amo nito nang sa wakas ay ihinto nito ang sasakyan sa tapat nun. Kung inaasahan itong manggigilalas at mamamangha sina Maria at Danica sa malapalasyong bahay na nasa harap nila, madidismaya ito. Hindi pagkamangha ang naramdaman nila, kundi kilabot at pangamba. Matapos silang ibaba sa harapan ng higanting kahoy ng mga pinto ng mansyon, ay umalis na agad ang driver. Binobola lang yata sila nito kanina nang ipagmalaki ang kagandahan ng mansyon kasi ito mismo nagmamadaling umalis roon. Inay ko po! Haunted house yata yan, bestie. Nagbago na yata ang isip ko. Parang ayoko na mag-apply ka sa kanila.
Baka maging kwento ka na lang kung tutuloy ka magtrabaho dito, bestie. Hindi naman siguro. Malamang sinadya nilang ganyang disenyo. Parang yung mga lumang castle sa ibang bansa. Bestie, parang ayoko na samahan ka hanggang sa loob. Malaki ka naman na eh. Kaya mo na yan. Dito na lang ako sa labas ha. Naku, bestie, wag mo akong iwan. Samahan mo ako hanggang sa loob. Ayoko talaga. Pakiramdam ko nagtatayo lahat ng balahibo sa katawan ko dito pa lang sa labas. Parang may mga matang nakatingin sa atin mula pa roon sa kakahuyan. Bumalik na lang tayo sa bayan. Ano? Ang layo ng biyahe natin paakyat dito. Di lang sapatos natin ang mapupudpod, pati paan natin kung lalakarin natin yun pababa. Taga rito ka di ba? Eh bakit natatakot ka rin? May nabalitaan ka bang haunted house nga yung mansyon? Meron, pero hindi naman ako naniniwala dun, no? Ano? Eh bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin kanina bago pa tayo ihatid ng driver nila dito? Mali ko ba kung totoo yun o hindi? Mas matagal na ako tumira sa Maynila kaysa dito. Tsaka nung dito pa ako nakatira, hindi ako nagagawi banda rito dahil private land na to. Bawal ang trespassing. Ngayon ko lang nakita ang mansyon na yan. At 100% ako naniniwala na totoo yung mga chika. Haunted house nga yan. Hindi naman siguro. Hindi tayo ipapahati dito ni tiyamaming mo kung haunted house nga yan. At kahit pa nga totoong haunted house nga yan, wala akong pakialam. Kailangan ko ng trabaho. Kakaibiganin ko na lang ang lahat ng multo sa haunted house na yan. Then welcome to my haunted house. Hindi napansin ng dalawang dalaga ang paglapit sa kanila ni Lucas mula sa likuran. Patakbo na sana sila nang matuklasan nilang hindi multo ang nagsalita, kung hindi ang kwapong may-ari mismo ng mansyon. Baka gusto nyo pang lakasan ang tili ninyo. Hindi pa kayo naririnig ng mga nasa kabilang isla. Pasensya na. Hindi namin sinasadya. Nagulat lang kami sa biglang pagsulpot mo. Saan ka ba galing? Ikaw ba yung mag-a-apply bilang caregiver ni Lola Eliza? Oo, ako nga. Ako si Maria. Ito naman si Danica, kaibigan ko. Sino ka? Siya si Sir Lucas. Talaga? Siya ba talaga yan? Siya talaga yan. Sabi mo kwapo. Hindi naman. Shh! Marinig ka. I'm standing right in front of you two. So yes, I heard you. Sorry, sir. Naku, sorry talaga. Kinakabahan po kasi ako dahil nagulat talaga ako sa biglang pagsulpot ninyo. Kapag ganito ay hindi ko makontrol ang bibig ko. Gwapo ka naman talaga, sir. Wala akong pakialam sa opinion mo sa itsura ko. Tutuloy ka pa ba sa interview o tatawag na ako ng driver para ihatid kayo sa bayan? Kung okay lang sa inyo, sir, ituloy na natin ang interview. Sir, mahusay talaga tong kaibigan ko. Siya nag-alaga sa tiyan niyang stroke din. Sumunod kayo sa akin sa loob. Kusang bumukas ang pinto nang malapit na roon si Lucas. Gulat na napasinghap sina Maria at Danica. Nag-ipon na ng hangin para muling tumili. Narinig sila ni Lucas. Eksasperadong anyong nilingon sila nito. Please don't scream again. The house may look old and haunted but it's not. Lope, pagpakita ka nga sa dalawang ito para hindi nila isiping kusang bumubukas ang mga pinto dito sa bahay. Hello po. Magandang umaga ho. Magandang umaga ho. Hindi siya nagsasalita pero matalas ang pandinig niya. Lope, isama mo sa breakfast room si Danica at bigyan ng inumin o makakain. Maria, sumunod ka sa akin. Pupunta tayo sa kwarto ni Lola Eliza. Madalas kaya niyang lumabas ng kwarto niya pero masamang pakiramdam niya ngayon. Kaya nananatili lang siya sa loob ng kwarto. Nakakakilos pa ba siya ng mag-isa? O kailangan niya ng tulong sa lahat ng gawain? Si Tia Amparo ko noon, ihirap maglakad at hindi niya maikilos ng maayos ang kanyang kanang braso. Nakakakilos pa si Lola Eliza. Mahilig siyang maglakad sa hardin tuwing umaga pero mabilis siyang mapagod at tingalin. Minsan, biglang namamanhid ang kaliwang braso at paa niya
Unti-unti na siyang nakaka-recover dahil sa physical therapy niya. Pero ayoko pa rin maiwan siya na walang kasama. Umalis ang dating caregiver niya dahil sa problema sa pamilya. Ilang aplikante na ang interview ko pero lahat sila inayawan ni Lola Elisa. Kaya kung magugustuhan ka niya, tanggap ka na. Gahol na ako sa oras. Kailangan ko nang makahanap ng tagapag-alaga niya dahil hindi ko na siya maasikaso pa. Hindi ko pwedeng pabayaan ang negosyo ng matagal. Ibig sabihin, ikaw ang nag-aalaga sa kanya ngayon habang wala pa siyang tagapag-alaga? Oo. Ayaw niyang magpaalaga kahit sa ibang tauhan dito sa mansyon na ilang taon na namin kasama. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito siya. Usually naman, ay hindi siya ganito kaselan sa makakasama niya. Baka gusto lang niyang maglambing sa'yo. Siguro kaya wala siyang magustuhan sa mga nag-apply na caregiver niya dahil ikaw ang mas gusto niyang mag-aalaga sa kanya. Nag-iisang apo ka niya, no? Oo. Nag-iisang anak lang din niya ang ama ko. Wala na kayong ibang kapamilya? Kamag-anak marami. Nagkalat sila sa buong isla. Pero sa pamilya namin, ay 2 na lang kami. Namatay ang lolo ko at ang mga magulang ko nang bumagsak ang helicopter nila. Oh wait, bakit ko ba sinasabi lahat ng ito sa iyo? Ikaw ang dapat na ini-interview ko. Kunot ang noon ni Lucas nang buksan ang pinto ng kwarto ng lola niya. Nasa unang palapag yon para hindi na mahirapan si Lola Eliza na umakyat ang hagdan. Nagtataka ang binata kung bakit sa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay sobrang madaldal na siya sa harap ng isang taong noon pa lang niya nakilala. Hindi siya madali magtiwala sa ibang tao. Mabibila nga lang sa isang kamay ang mga taong tunay na pinagkakatiwalaan niya. Pero may kung anong karismang taglay si Maria na nag-udyok sa kanyang kausapin ito na para bang matagal na silang magkakilala. Pagpasok nila sa kwarto ni Lola Eliza, ay nadatnan nila na nakaupo ito sa gitna ng kama nito at nagsusulat sa isang makapal na diary. Isinara ng matanda ang diary at nakangiting tumingin sa kanila. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito nang dumapo yon kay Maria. Lola Elisa, ito si Maria. Nag-a-apply siya na caregiver mo. Magandang umaga ho. Magandang umaga, iha. Ay, halika. Dali, maupo ka rito sa tabi ko. Bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal na kitang hinihintay. Kilala niyo siya, Lola? Kilala niyo ho ako? Hindi mo ba siya nakilala, Lucas? Ang tagal na natin siyang hinihintay. Lola Elisa, ngayon ko pa lang siya nakita. Paano ko siya makikilala? Isipin mong maigi, apo ko. Alalahanin mo ang nangyari sa amin ng lolo mo at sa mismong mga magulang mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang anyo ni Lucas. Hindi makapaniwalang nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mukha ni Maria at sa mukha ng lola niya. Pagkuhan ay walang babalang lumabas siya ng kwarto. Nakaramdam naman ng pag-aalinlangan si Maria. Hindi malaman ng dalaga kung anong gagawin. Hayaan mo na muna si Lucas, iha. Halika rito sa tabi ko. Maupo ka at nang makapag-usap tayo ng maayos. Lola Elisa, sigurado kayong ngayon pa lang tayo nagkita? Paano ho niyo nasabing kilala niyo na ako? I just feel like I've known you for a long time, iha. May ganoon, hindi ba? Unang pagkikita niyo pa lang pero parang matagal na kayong magkakilala. Ganun ho ba? Bakit ho umalis si Sir Lucas? Akala ko ho ba, 2 kayong mag-i-interview sa akin? Hindi na kailangan pa nag-interview, iha. Tanggap ka na. Pagtungtong mo pa lang sa bukana ng mansyon, ay tanggap ka na.
Sa tagal ng paghihintay namin sa pagdating mo, puntik ng sumuko ang apo ko. Buti na lang at narito ka na. Iniligtas mo siya. Hindi ko naiintindihan, Lola. Maiintindihan mo rin ang lahat sa tamang panahon, Iha. Sa ngayon, feel at home. Ang mansyon na ito ay tahanan mo na simula ngayon. Sa umpisa, malamang magtalo kayo ni Lucas dahil tulad ng lolo niya, matigas ang ulo ng apo kong yon. Pero hindi magtatagal, magmamahalan din kayo ng tulad namin ng lolo niya. Mawalang galang na ho, Lola. Nakainom ho ba kayo ng gamot? Nasobrahan sa dosage, di kaya? I'm not high, Iha. Hindi ka ba naniniwala sa tadhana? Sa bawat taong isinilang sa mundo, mayroong isang taong itinakda para maging kabiyak ng puso niya. At naniniwala ako na ikaw yon para sa apo ko. Sinasabi niyo ho ba na ako ang iniisip niyong magiging girlfriend ni Sir Lucas? Oo, at hindi pa ako kailanman nagkamali sa kutob ko. Ako rin ang unang nakahula na magkakatuluyan ang anak ko at ang manugang ko noon. Kilala ako sa pamilya namin bilang matchmaker, Iha. Unang kita ko pa lang sa dalawang tao. Alam ko na magkakatuluyan sila o hindi. Hindi pa ho ninyo ako kilala, Lola. At hindi ko pa rin po kilala ang apo ninyo. Paano ho kung may gusto akong ibang lalaki? O kaya may boyfriend na pala ako? May gusto ka bang ibang lalaki? Ha? Wala ho pero... May boyfriend ka na ba? Wala rin ho. Pero trabaho lang ho ang pakay ko rito, Lola. Sa dami ng problema ko, love life ang pinakahuli sa mga priorities ko ngayon. At saka, mukhang hindi rin ho natuwa si Sir Lucas sa sinabi ninyo. Malamang may girlfriend na ho siya o kaya may ibang gusto. Magtiwala ka lang, Iha. Inukit na ng buwan ang tadhana ninyong dalawa. Pati buwan ho? Nakikialam sa love life ko? Natatawa na si Maria sa mga weirdong sinasabi ng matanda, pero hindi niya yung pinahalata dito. Kakaiba ang mga sinasabi nito. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag na nagustuhan siya dito bilang tagapag-alaga nito. May trabaho na siya. Nakipagkwentuhan siya ng mahigit 30 minutos sa matanda. Magaan itong kausap at sa kabila ng mga kakatuwang sinasabi tungkol sa kanya at sa apo nito, matino pa naman ang isip nito. Maya-maya ay bumalik si Lucas. Pinaliwanag nito ang magiging tungkulin niya. Wala siyang reklamo sa mga sinabi nito maliban sa huli. Dito ako titira, pero... Malayo itong mansyon sa bayan. Kung araw-araw kang uuwi, paano kapag kailangan ni Lola Elisa ng tulong mo sa gabi? Siyempre may night differential ka kung kailangan mong tulungan si Lola sa gabi. Hindi yun ang inaalala ko. I don't mess with my employees if that's what's worrying you. Huwag mong intindihin ang sinabi ni Lola. Matagal din niya akong pinipilit mag-asawa kaya kahit sinong babae na makilala niya ay inirereto niya sa akin. You're safe with me. My room's on the other side of the house. Ang magiging kwarto mo ay katabi ng kwarto ni Lola. Hindi rin yun ang inaalala ko. Then what? Sigurado ka bang wala talagang multo dito? As in 100% kang sigurado? Bakit bumubulong ka? Shh! Baka marinig tayo ng multo. Sabihin pinag-uusapan natin sila. Baka lalong magkalit at manakot. Walang multo rito. Sigurado ako. Sigurado rin ako na kung may multo man dito, naririnig pa rin nila kahit bumulong ka. Tinatanggap mo na ba ang trabaho? Oo. Kailan ako magsisimula? Ngayong araw na mismo.
Pasasamahin ko sa iyo ang driver para kunin ang mga gamit mo at dalhin dito. Pag-alis ni na Maria at Danica ay pumasok muli si Lucas sa kwarto ng lola niya. Nadatnan niya na nakatayo si Lola Eliza sa harap ng bintana at tinatanaw ang papalayong kotse na sinakyan ni na Maria. Lola Eliza, yung sinabi niyo kanina, si Maria, sigurado ba kayo nararamdaman ninyo na siya na nga ang nakatakdang maging kabiyak ko? Lucas, apo ko, hindi ba ikaw ang mas dapat nakakaalam niyan? Hindi ba sinasabi sa iyo ng asbo po? Hindi, Lola. Wala akong ibang nararamdaman nang makita ko si Maria kanina. Nakapagtataka naman yon. Ang asbo ko ay nakilala agad siya na posibleng maging kabiyak mo. At ayon sa lolo mo, nakilala niya agad ako nung unang beses pa lang niya akong makita. Ganon din ang nangyari sa pagitan ng ama't ina mo. Nakilala agad ng asbo ang kanyang nakatakdang maging kabiyak sa unang pagkikita pa lang. Wala akong nararamdaman kahit ano mula sa asbo ko, Lola. Posible kaya na konektado ito sa ilang gabi ng misteryosong pagkawala mo. Matapos ang hindi kontroladong pagpapalit mo ng anyo. Hindi ko alam, Lola. It feels like my wolf has a mind of its own and he forces me to shapeshift whenever he wants. Para kaming dalawang nilalang sa iisang katawan. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya o saan siya nagpupunta kapag nasaan yung asbo kaming dalawa. Nagigising na lang ako na pagod sa may hardin. Gayong alam kong hindi ako doon natulog ng nakaraang gabi. Lucas, wag na wag mong ipagsasabi sa kahit na sino sa pangkat ang nangyayari sa'yo. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Sinyales ito na nawawalan ka na ng kontrol sa iyong asbo. Nagiging mas makapangyarihan at mas malakas na siya sa'yo. Kapag hindi natin ito naagapan, tuluyan na niyang lalamunin ang buong pagkatao mo hanggang siya na lamang ang matira sa inyong dalawa. Magiging mistulang mabagsik at mabangis na halimaw ka na lang na hindi nakakakilala ng kaaway o kakampi. Wala ka nang hahangaring gawin kung hindi ang manakmal at kumain ng laban. Papatay ka ng walang pakundangan, iho. Hindi mo naiintindihin pa kung makikita ka ng mga ordinaryong tao. At kapag natuklasan ng mga taga-isla ang sekreto ng ating angkan, susugod sila rito at papaslagin tayong lahat, iho. Huminahon kayo, Lola. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Ito mismo ang dahilan kung bakit lahat ng mga naging ninuno o alpha ng pangkat ay kinakailangan na maikasal at magkaroon ng pamilya bago pa maging pinuno. Nababalanse ng pagkakaroon ng kabiyak ang sobra-sobrang kapangyarihan at lakas na kusang dumadaloy papunta sa iyo mula sa pangkat. Malakas at makapangyarihan ka na bago ka pa naging pinuno. Marahil ang dagdag na lakas mula sa pangkat ang dahilan kaya hindi mo na kayang kontrolin ang asbo mo. Maaaring ganun nga, Lola. Napansin ko rin nga na hindi na inaabot ng 1 minuto ang pagpapalit ko ng anyo kapag gusto kong maging asbo. Ngayon ay 5 segundo na lang ang pagpapalit ko ng anyo. Mas mabilis na rin akong tumakbo. Mas matalas ng pandinig ko at mas malinaw na ang paningin ko sa dilim. Naging mabilis sa pag-ako mo sa posisyon ng iyong lolo dahil sa pagkawala niya at ang iyong mga magulang. Hindi ka namin naihanda ng gusto. Kasalanan naman ito. Patawarin mo ako, Apo. No one knew I would be taking off the alpha position of the pack after Lolo Nido died, Lola. The position was supposed to go to Dad first. Hindi pa dapat ako magmamana ng posisyong ito. Wala kang kasalanan sa nangyayari.
Walang may gusto na sabay-sabay silang mamatay sa aksidenteng yon. Isa pa, kung tama ka nga at si Maria ang nakatakdang maging kabiyak ko, maaaring maagapan pa natin ang tuluyang pangingibabaw ng asbo sa katauhan ko. Kung mapapaibig ko siya, bago ako tuluyang mawala ng kontrol sa asbo, mababalansin niya ang kapangyarihan at lakas ko. Sana nga, Apo. Pero tandaan mo, kailangang ikaw rin mismo ay umibig sa kanya para mabalansin niya ang lakas at kapangyarihan mo. Kailangang mabuo ang matibay na ugnayan ninyong dalawa. Halos 2 linggo na nagtatrabaho sa mansyon ng mga Alonso si Maria. Sa kabuuan ay wala siyang may aangal sa mga amo, pati na sa mga kapwa niya tauhan sa mansyon. Mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanya, maliban na nga lang kay Lucas. Hindi niya alam kung bakit lagi niya itong nahuhuling nakatitig sa kanya. Para bang may malalim siyang lihim na nais itong tuklasin. Formal at sibil ang pakikitungo nito sa kanya. Malayo sa nakikita niyang magiliw nitong pagtrato sa ibang tauhan sa mansyon. Marahil dahil yun sa bago pa lang siya roon. 9:00 na ng gabi at nasa loob na siya ng kwarto niya, kausap sa telepono si Danica. Oo na. Tama ka na. Gwapo nga talaga si Sir Lucas. Naku, kung nakita mo lang ang itsura niya nung isang araw, kikiligin pati kaluluwa mo. Mas bagay sa kanyang bagong ahit look kesa dun sa mukha siyang ermitanyo sa kapal ng balbas niya. Hindi siya mukhang CEO nung unang kita natin sa kanya. Ngayon, ang gwapo-gwapo niya. Diba? Sabi sa'yo ikaw lang wala kang tiwala sa taste ko. Chance mo na to. Araw-gabi kayo magkasama. Akitin mo na siya para maging tunay na prinsesa ka na ng haunted house na yan. Ako, dinided mo nga lang ako sa tuwing magkasama kami nag-aalmusal. Uy, ang sweet. Sabay kayong mag-almusal. Si Lola Elisa ang nag-imbita sa akin na sumabay mag-almusal sa kanilang maglola. Ay, akala ko naman solo lang kayo ni Sir Lucas. Extra pala si Lola. Di ka nga makakalandi niyan. Loka, wala akong balak landiin si Sir Lucas, no? Ang sungit kaya niya. Buti na nga lang talaga at mabait si Lola Elisa. Magsabi lang daw ako sa kanya kung may kailangan ako at parang apo rin ang turing niya sa akin. Hindi caregiver lang niya. Si Sir Lucas, anong trato sa'yo? Future Mrs. Lucas Alonso ba? Hindi nga. Bihira ko lang siyang makita kasi buong araw siyang nasa resort. Hindi na siya dito naghahapunan. Hindi ko rin alam kung anong oras siya nakakauwi sa gabi. Teka lang, Danica. Parang may kumakalus ko sa pinto. Peste, mag-iingat ka ha. Baka yan na yung multo. Magtago ka, bilis! Kung multo nga yun, tatagos lang yun sa pinto. Hindi nakakatuk, no? Baka yung malaking aso ni Sir Lucas. Parang may narinig akong ungot ng aso eh. Nakataka siguro ulit sa kwarto niya. Sabi ni Lola Elisa, minsan daw kasi nakakalabas sa kwarto ni Sir Lucas yung alaga niyang malaking aso. Huwag daw akong matakot kasi mabait naman daw yun. Basta huwag daw akong tatakbo, hindi ako hahabulin. Gaano kalaki yung aso niya? Anong breed? Baka yung mga malalaki na parang kaya ka nang lapain. Hindi ko pa nakikita. Baka hindi pa umuwi si Sir Lucas. Si Lope sigurong nagpakain na naman sa aso niya kaya nakalabas. Madalas to kasi nalilimutan ni Lope na isarang maigi yung kwarto ni Sir Lucas kaya nakakalabas ang aso niya. Tatawagan na lang kita ulit bukas ha. Pababalikin ko lang sa kwarto ni Sir Lucas itong aso niya. Mag-iingat ka. Baka kagatin ka niyan. Rabies pa abutin mo. Walang rabies yun, ano ka ba? Alagang-alaga eh. Kita mo nga at sa loob pa mismo ng kwarto ni Sir Lucas ang kulungan. Malamang naka-aircon pa yun. Nung isang araw ko pa nga gustong makita yun. Alam mo namang mahilig ako sa aso. Oo nga. Kaya lahat ng askal dito sa kalye namin pinakain mo. Ngayon tuloy gabi-gabi na silang tumatambay sa harapan ng bahay namin tag-aabang sa'yo. Kawawa naman kasi sila. O siya, sige na.
Tatawagan ulit kita bukas. Bye-bye. Okay, bye-bye. Binuksan ni Maria ang pinto ng kwarto niya at tama ngang hinala niya. Ang malaking itim na aso ni Sir Lucas ang naroon. Sa laki noon ay mistula na yung maliit na baka. Makapal ang balahibo noon at malalaki ang mga pangil. Parang kaya siyang lunukin sa isang kagat lang nito. Hindi siya natakot dahil tulad ng sabi niya kay Danica, sadyang mahilig siya sa mga aso. Hindi na nga lang siya nagkaroon ng bagong alaga matapos mamatay sa katandaan ng aso niya si Snorkels. Hindi niya kasi kayang palitan ang pinakamamahal na alaga. Nakaupo ang itim na aso sa labas ng pinto at parang nagmamakaawang tumingala sa kanya. Hinaplos ni Maria ang ulo ng aso. Sinubukan niyang pasunurin ito sa kanya, patungo sa direksyon ng kwarto ni Sir Lucas na nasa ikatong palapag ng mansyon. Pero sa halip na sumunod sa kanya, pumasok sa silid niyang aso at iika-ika ito na parang may iniindang sakit sa kanang paa sa likod nito. May tinik pala sa ilalim ng paa ng aso. Tinanggal niya yon at sinubukang ihatid ito pabalik sa kwarto ni Sir Lucas. Subalit sa halip na sumunod sa kanya, ay nahiga ito sa kama niya at doon natulog. Hinayaan na lang niya ang aso at baka nga naman masakit pa ang paa nito. Pagsapit ng umaga, ay wala na ang aso sa tabi ni Maria. Sa almusal, binanggit niya ang tungkol roon kina Lucas at Lola Eliza. Ano nga palang pangalan ng aso mo, Sir Lucas? Aso ko? Oo, Lucas. Yung aso mong nakakulong sa kwarto mo at walang nakakapagpaamo kung hindi ikaw lang at si Lope. Sabi ko kay Maria, kung makikita niya ang aso mo ay huwag siyang tatakbo dahil tiyak nahahabulin siya nito. Kung ipapakita niya na hindi siya takot dito o kaya ay hindi niya ito sasaktan, hindi siya atakihin ito. Oo. Naiintindihan ko na. Kung makikita mo ang aso ko, huwag mong ipakita na takot ka rito. Huwag mo ring subukang manduhan ito. Huwag mo ring sasalubungin ang tingin nito at iisipin nito na hinahamon mo ito. Baliwalain mo lang ito at hindi ka nito sasaktan. Ha? Anong sinasabi mo? Ang bait-bait kaya niya kagabi. Magkatabi pa nga kaming natulog sa kama ko. Anong ginagamit mong shampoo niya? Hindi kasi siya amoy aso. Mabangong balahibo niya. Kakaibang amoy. Hindi rin nga bumaho ang unan ko na hinigain niya eh. Nung katabi kong matulog ang aso kong si Snorkels, kumakapit sa unan ko ang amoy niya. Kaya hanggat maaari hindi ko siya pinasasampa sa kama ko. Hindi ka sinalakay ng aso ko? Dalapitan mo ang aso niya, iha. Mabagsik yon at walang ibang nakakapagpaamo roon kundi si Lucas. Hindi naman ho siya mabagsik kagabi. Maamo nga siya sa akin. Hinaplos ko pang ulo at likod niya. Gustong-gusto pa nga niyang hagurin ko ang ilalim ng baba niya. Sigurado ka bang itim na asong nakita mo? Hindi dark brown? Oo, itim na itim. Teka, may iba pa bang aso dito? Oo, iha. Yung matandang aso ng asawa ko. Pero hindi na siya nakakalakad. Kaya lagi na lang siyang naroon sa kwarto naming mag-asawa dati. Sa 3rd floor. Imposibleng makababa pa siya. Hindi naman ho mukhang matanda na yung asong kasama ko kagabi. Tsaka, itim nga ho siya at hindi dark brown. Kung ang itim na asong nakita mo, aso ko yon. At hindi siya maamo. Territorial siya. Hindi siya basta matutulog sa tabi mo. Iisipin niyang kalaban ka na gustong agawin ang teritoryo niya, lalo na at bago ka pa lang dito. Hindi ka niya inangilan. Umangi lang siya nung tinitingnan ko ang tinik sa paa niya pero matapos ko siyang pagalitan, tumigil naman siya at dinilaan pa nga ang kamay ko na para bang humihingi ng sorry. Imposible. Hindi ako nagsisinungaling.
Of course not, Iha. Hindi yon ang sinasabi ni Lucas. Siguro nakita ng aso mo, Lucas, na mabuting tao si Maria at mapagkakatiwalaan. Ganon naman talaga ang mga aso. Nararamdaman nila kung sino ang mabait at hindi. Mag-almusal na tayo. Lumalamig ang pagkain. Subalit nananatiling nakatitig si Lucas kay Maria na para bang inaakusahan pa rin siya na nagsisinungaling lang siya. Gusto na tuloy niya itong hamunin na puntahan nila ngayon din ang aso nito at nang ipakita niya rito na maamo talaga sa kanyang aso nito. Malamang nagsiselos lang ito. Dati siguro ay kay Lucas nang maamo ang aso nito at hindi matanggap ni Lucas na sa unang pagtatagpo pa lang nila ng aso nito ay napaamo niya agad yun. Anong pangalan ng aso mo, Sir Lucas? Hindi ko alam ang itatawag ko sa kanya sakaling magkita ulit kami. Luis. Luis? Kakaibang pangalan niya. Luis. Hindi Luis. Nasamid lang ako. Okay. Alam ko nang itatawag ko sa kanya kapag nakita ko ulit siya. Sana katago ang dog food niya? Okay lang ba na minsan ako magpakain sa kanya? Pwede ko ba siyang ilakad sa labas kapag wala akong ginagawa? Mahilig talaga kasi ako sa aso eh. Hindi pwede. Mabagsik siya at hindi sanay sa ibang tao. Hindi ko alam kung bakit kakaibang ikinikilos niya kagabi. Pero mas mabuting iwasan mo na lang siya. Magiging cargo de konsensya ko kapag may nangyaring masama sa'yo dahil sa aso ko. Okay. Naiintindihan ko. May alaga ka bang aso? Dati. Pero namatay na siya sa katandaan. Hindi pa ako makahanap ng bagong aso kasi parang ayoko pang palitan si Snorkels. Teka, may picture siya sa phone ko. Eto siya oh. Ang cute niya, di ba? Sabihin mo lang kung gusto mo na magkaroon ulit ng aso. Ihahanap kita. Ay, naku, hindi na. Maaabala ka pa. At saka, hanggat dito ako sa mansyon tumutuloy, hindi ko rin maaalagaan ang aso ko. Malamang, iiwan ko lang din yung kinadani ka. At tingin ko, hindi yun magugustuhan ng pamilya niya. Mas mahilig kasi sila sa mga pusa. Walang problema doon. Bibili tayo ng dog bed at sa loob ng kwarto mo ilalagay ang aso. May mga pet shop sa bayan. Kung ayaw mo naman bumili ng aso ron, magpapahanap ako ng pinapaampon ng mga aso sa animal shelter. Talaga? Okay lang sa inyo na mag-alaga ako ng aso rito? Oo. Pero mas mabuti kung kasama mo ako sa pagpili ng magiging aso mo. Kailangang malaman ko kung tatanggapin ni Luis ang bagong aso na yon sa loob ng teritoryo niya. Mahirap naman na pumili ka ng asong baka hindi magustuhan ni Luis. Tiyak na sasakmalin niya yon. Salamat. Sige, pag-iisipan ko yan. Lucas, ilang araw ka ng puro trabaho. Umabsent ka muna sa trabaho mo ngayon at ipasyal mo kami ni Maria sa resort. Gusto kong magpaaraw sa dalampasigan. Hindi pa nakakapunta roon si Maria. Sige ho. Tatawag ako sa opisina para ipaalam na hindi ako papasok ngayon. Pagdating sa resort, biglang nagdahilan si Lola Eliza na napapagod ito. Mas mabuting iwan na lang daw ito ng dalawa sa loob ng hotel suite. Manunood na lang daw muna ito ng paborito nitong telenovela. Sina Lucas at Maria lang ang naglibot sa buong resort sakay ng golf cart na nagsisilbing transportasyon sa malawak na resort. Bumaba sila ng cart pagdating sa dalampasigan. Naaaliw na pinagmasdan ni Lucas ang pakikipaghabulan ni Maria sa mga alon. Baliwala sa dalaga mabasama ng laylayan ng damit ito. Ang sarap sanang maligo kaso ang lamig ng tubig. Kung gusto mo maligo sa mainit na tubig,
Heated ang indoor swimming pools ng resort. Pwede ka rin maligo sa wave pool. Pero halos lamig din ng dagat ang tubig ron kapag ganitong mga oras. Wala pang masyadong tao. Sa susunod na siguro, sa rest day ko, yayayain ko si Danica dito. Wala ka bang importanteng gagawin ngayon? Okay lang ba kahit bumalik na ako sa hotel suite at samahan si Lola Elisa? Hindi mo ako kailangang ilibot sa buong resort kung busy ka. Pasensya ka na kung hindi man lang isinisikreto ni Lola Elisa ang kagustuhan niya magkasama tayo. Malamang hindi ito ang huling beses na gumawa siya ng paraan para mapalapit tayo sa isa't isa. Walang kaso sa akin yun. Nahulaan ko nang ito nga ang gagawin niya. Lagi kanyang ibinibida sa akin tuwing nagkukwentuhan kami. Medyo nahihiya lang ako sa'yo kasi baka isipin mo sinasamantala ko ang pagkagilom niya sa akin para mapalapit ako sa'yo. Wala akong kahit na anong plano sa'yo. Kasi hindi ako gwapo sa paningin mo. Kahit nag-ahit na ako, kamukha ko pa rin ba si Santa Claus nung kabataan niya? Kalimutan mo na yun. Sabi naman sa'yo dala lang ng gulat ko kaya kung ano-anong lumabas sa bibig ko nung unang pagkikita natin. Ibig sabihin, gwapo na ako sa paningin mo ngayon. Sir Lucas naman, mapagbiro rin pala kayo. At umiiwas kang sagutin ako. Ibig sabihin, malayo pa rin ako sa tipo mong lalaki. Bakit ba kailangang malaman ninyo kung anong tipo kong lalaki? Malayo rin naman ako sa tipo ninyong babae. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Ha? Wala naman. Pero malayo ang agot natin sa buhay. At sigurado akong ang mga naging girlfriends ninyo ay yung eksaktong kabaligtaran ko. Kabaligtaran mo? Iniisip mo na ang mga ex ko ay pangit, salbahe, walang galang, walang sense of humor at duwag. Ha? Yun ang mga katangiang kabaligtaran ng katangian mo, hindi ba? Maganda ka, mabait, magalang, nakakatawa at matapang. Nakikita ko kung paano mo alagaan at ituring na parang tunay mong lola si Lola Elisa. Magalang ka sa lahat ng mga tauhan sa mansyon. Napapatawa mo ako sa mga kwento mo. At matapang ka dahil nakaya mo magsimula ng panibagong buhay matapos ang sunod-sunod na dagok na naranasan mo. Ikunento na sa akin ni Lola Elisa ang pinagdaanan mo sa kamay ng kabit ng tiyuhin mo. At labis akong humahanga sa'yo. Sir Lucas. Lucas na lang. Alisin mo na ang sir. Sir, Lucas, ano ba talagang gusto mong sabihin? Kinakabahan naman ako sa iyo. Sinabi ko na hindi ko nililigawan ang mga tauhan ko dahil ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang posisyon ko. Kung hindi ka komportable at ayaw mong ligawan kita, nire-respeto ko ang desisyon mo. Wala kang dapat ikatakot. Babalik sa dating profesional at sibil ang pagkitungo ko sa'yo. Gusto ko lang malaman mo ang nararamdaman ko. Ligawan? Gusto niyo akong ligawan? Oo. Sa bawat araw na nagdaraan, ay mas lalo lang akong nahihirapan na itagong nararamdaman ko. Sabi ni Lola, ay wala ka raw boyfriend o ini-entertain na manliligaw ngayon. Kaya naglakas loob na akong sumugal ngayon. Bago pa ako mawala ng pagkakataon. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pwede ba ako manligaw sa'yo? Oo. Sa unang pagkakataon ay nasilayan ni Maria ang matamis na ngiti ni Lucas. Pakiwari niya ay dinig na dinig niya ang pagdagundong ng puso niya. Kung babalikan niya ang alaalang ito, tiyak na ito ang sandaling nahuli ng lalaki ang puso niya. Wala nang tatamis pa sa ngiti nito. Wala nang mas gwapo pa sa maaliwalas at puno ng kasiyahang anyo nito. Subalit sisirain ng susunod na balita ang magandang simula nila. Nang gabing yon ay muling nakita ni Danica ang albularyong si Mang Carlos. Nagpunta ito sa bahay nila at tulad ng pagkikita nila noong 1 linggo sa palengke,
may malagim na babala na naman itong dala patungkol sa mga Alonso. Ayon dito, may hinala ito na sangkot ang mga Alonso sa mga lalaki natagpuan sa kakahuyan na wakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. At iginiit ni Mang Carlos na bigyan daw niya ng babala ang kaibigan niya dahil nasa kuta ito mismo ng mga aswang. Tinawagan ni Danica si Maria sa harapan ng makulit na si Mang Carlos. Ayaw kasi nitong umalis ng bahay nila hanggat hindi nakasisiguro na sinabihan niya ang kaibigan tungkol sa paniniwala nito ay mapanganib na lokasyon ni Maria. Bakit ba kasi pinapasok pa ni nanay dito sa bahay ang matandang to? Alam naman yung pakanalang ni Madam Rebecca mga chismis tungkol sa pagiging aswang ng mga Alonso. Dapat hindi na rin niya sinabi na doon sa mga Alonso nagtatrabaho si Maria. Danica? Bakit? Katatawag mo lang kanina. Oo nga. Kaso may sasabihin ako... Oy! Teka! Mang Carlos, ano ba? Ibalik niyo sa akin yan, uy! Eloia, ako si Mang Carlos. Hindi mo ako kilala pero kaibigan ako ni Danica. Maniwala ka o sa hindi iya. Nasa panganib ang buhay mo. Hindi mo pa lubusang kilala ang mga amo mo. Mas mabuting umalis ka na dyan ngayon din. Ha? Sino ba ito? Nasaan si Danica? Hello, Maria? Ay, sorry ha. Inago ni Mang Carlos ang phone ko eh. Tanda mo siya? Yung kunento ko sa'yo ng isang linggo? Yung albularyo na naghahanap ka mo ng mga aswang. At iniisip niya na aswang si na Lucas? Oo raw. Nandito siya sa amin ngayon at ang sabi niya, ang mga Alonso raw ang pumatay sa mga nakita lalaki sa kakahuyan na wakwak yung mga tiyan at wala nang namang loob. Ano? Hindi ko maintindihan. Anong wakwak ang tiyan? Sino? At bakit si na Lucas ang sospek? Imposible naman yun. Kaaway ba daw ni na Lucas ang mga yun kaya sila ang sospek? Wala namang pulis na nagpunta rito at... Ay, di ba nga sabi ni Mang Carlos, mga aswang sina Sir Lucas at... Akala ko naman seryoso nga na sospek si na Lucas. Pwede ba pakisabi dyan kay Mang Carlos? Mag-ingat siya sa sinasabi niya. At baka makasuhan pa siya ng slander sa ginagawa niya. Pati inosenteng mga tao dinadamay niya sa paghahunting niya sa mga aswang-aswang na yan. Sa panahon ngayon, uso pa ba ang mga ganyan? Yun nga rin ang sabi ko kanina dito eh. Ang gwapo-gwapo ng future husband mo tapos aakusahang aswang? O sige na, babay na. Paalisin ko na tong si Mang Carlos. Pero Danica, totoo ba yung mga lalaking nakita raw na wakwak ang tiyan? Oo, may nakita raw 3 lalaki sa iba't ibang lugar sa kakahuyan. Parang inatake na mabangis na hayop. Di ko sigurado kung totoo ngang wakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. Baka dagdag bawas lang ng mga chismosa. Malamang tao lang din gumawa nun para pagtakpan yung ginawa. Pinalalabas na mabangis na hayop ang pumatay sa kanila. Kilala mga magnanakaw at nangingikil daw yung 3 eh. Yung 2 pa nga yata, hired killers. Baka nga mga kasama nilang mga suspek? O baka mga nabiktima nila na gustong gumanti? Mismo. O sige na, bye-bye. Sige, bye. Narinig ko ang sinabi mo sa kaibigan mo. Kapag may nangyaring masama sa kanya, dahil hindi kayo naniwala sa sinabi ko, kasalanan ninyo. Oho, alam ko ho. Sige ho, magandang gabi. Salamat ho sa babala. Mag-iingat kami. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagkakamabutihan sina Maria at Lucas. Subalit kasabay niyon ay ang pagkalat ng mga balita tungkol sa mga taong natagpo ang patay sa iba't ibang bahagi ng isla. Iisang itsura ng mga bangkay, wakwak ang tiyan at wala ng laman loob. Lalaki, babae at iba-ibang edad ng mga biktima. Lumaganap ang takot at pangamba ng mga taga-isla. Pinayuhan ng pulisya ang mga tao na manatili sa loob ng bahay pagsapit ng dilim, kung wala rin namang mahalagang pakay sa labas. Pinaghahanap na raw ng mga ito ang mga salarin na nasa likod ng patayan. Sa mansyon ay ramdam din ni Maria ang tensyon at pangamba ng mga kasama niya. Lalo na ni Lucas na tila laging malalim ang iniisip. Mahigpit siyang pinagbilinan nito na huwag siyang lalabas ng mansyon pagsapit ng gabi. Ginulat mo ako, Luis. Bakit nandito ka na naman?
Gabi-gabi na lang nagpupunta ka rito sa kwarto ko ha. Baka mahuli ka na ni Lucas na tumatakas sa kwarto niya at nagpupunta rito. Pinaiiwas pa naman niya ako sa inyo ngayon dahil bigla ka raw naging agresibo. Baka kagatin mo raw ako. Pero hindi mo naman ako sinusunggaban o tinatahulan. Kay Lucas ka lang ba ganun? Ay, ano pang gagawin ko sa iyo? Naku! At nagpaawa ko pa dyan na. Sige na nga. Halika na rito. Wala pa si Lucas no. Nalulungkot ka ba at mag-isa ka lang sa kwarto ninyo? Grabe naman ang pagka-workaholic niya. 11:00 na hindi pa rin siya umuwi. Nag-aalala na ako. Baka siya naman ang mabiktima na kung sino man yung pumapatay dito sa isla. Halika Luis. Hintayin natin sa sala si Lucas. Teka, tumatawag si Danica. Hello? Oh, bakit napatawag ka? Gabi na. Di kasi ako makatulog. Niisip ko yung mga sinabi ni Mang Carlos, bestie. Paano kung totoo nga yung aswang? Dumarami na yung mga nabibiktima na parang inatake nga ng aswang eh. At ngayon, hindi na basta mga kriminal lang. Pati mga inosenteng tao pinapatay. Danica naman. Hindi porket may karumal-dumal na krimeng nagaganap sa paligid, ay kasalanan na kagad yun ng mga nilalang na hindi natin alam kung totoo nga ba o katang-isip lang. Mas posible pa na mga taong halangang kaluluwa lang ang gumagawa ng mga yun. Oo nga, tama ka. Ito kasi si Mang Carlos ay nangahawa sa kapraningan niya. Alam mo ba pinagkakalat niya sa buong bayan na aswang ang mga Alonso? Nagpunta pa siya sa police station pati sa bahay ni Mayor para lang sabihin yun. Nakakainis naman ang matandang yan. Ano bang ginawa nila Lucas sa kanya? May naniniwala ba sa kanya? Yun na nga ang masama. Merong mangilan-ngilan na nagsisimula ng magduda rin sa mga Alonso dahil sa sinasabi niya. Ay nako, may ibang tao talaga na mabilis maniwala sa mga sabi-sabi. Hindi naman ganun karami yung naniniwala kay Mang Carlos. Siyempre, bagong salta lang siya dito. At mas matagal nang kilala ng mga taga rito yung mga Alonso. O siya, sige na, babay na. Mag-iingat ka lagi ha. Oo, salamat. Ikaw rin na, mag-iingat ka. Bye. Tinuloy ni na Maria at ng aso ang pagbaba sa sala. Naupo sa sofa si Maria pero si Luis ay biglang tumakbo palayo. Nagtatakang sinundan ni Maria ang aso at nakita niyang lumabas ito sa nakabukas na pinto sa gilid ng mansyon. Patungo sa hardin ng pintong yon, hinabol niya ang aso. Natigilan si Maria sapagkat sa gitna ng hardin ay may 5 malalaking aso at tinatahulan ng mga yun si Luis. Binalot ng takot at kabang dibdib ni Maria. Sapagkat kakaibang itsura ng mga asong yon kaysa kay Luis. Hindi pangkaraniwan ang hugis ng katawan at laki ng 5 aso. Parang gusto niya nang maniwala na totoo ang mga aswang na sinasabi ni Mang Carlos at nasa harapan niya ang mga yon. Sa halip na matakot sa mga asong mas malalaki pa rito ay buong tapang at gilas pang tinahulan ni Luis sa mga yon. Napatili sa takot si Maria. Nagagilap siya ng maaaring gamiting armas laban sa mga aso. Hindi niya maaaring pabayaan si Luis na mag-isang labanan ng mga yon. Nakita niyang naiwan na kalaykay malapit sa mga rosas. Mabilis na dinampot niya yon at iniumang sa mga aso. Sinigawan niya at pinagbantaan ng mga ito na tutuhugin niya mga yon gamit ang kalaykay kung sasaktan si Luis. Biglang tumigil sa pagtahol ang 5 aso. Nagpalipat-lipat ang tingin ng mga yon sa pagitan nila ni Luis. Kapag kuwan ay nagsiyuko at saka umuungot na umalis. Samantalang si Luis, lumingon nito sa kanya na parang nagulat sa ginawa niya. Tinahulan siya nito at gamit ang ulo nito ay itinulak siya papasok sa loob ng mansyon. Sa takot niya sa muntik nang nangyari, umakyat na lang ulit sila ni Luis sa kwarto niya. Hindi na nila nahintay ang pag-uwi ni Lucas. Hindi ko alam kung hahanga ako o mag-aalala sa sobrang tapang niya, Lola. Na hindi niya tinangkang iwan ako para iligtas ang sarili niya. Talaga, hindi siya natakot sa buong pangkat natin? Oo, Lola.
At nang paalisin niya sila, kusa silang sumunod sa kanya bago ko pa sila utusang umalis. Kinikilala ng pangkat na siya nga ang nakatakdang maging kabiyak ko. Sinunod nila si Maria dahil itinuturing na rin nila na pinuno nila si Maria. Pero bakit sila sumugod rito? At sabi mo ay hinahamon ka nila sa posisyon mo. Nababahala sila sa mga biktima ng asbo sa isla. Iniisip nila na nawala na ako ng kontrol sa aking asbo. At ako ang salari na pumapatay sa mga yon. Nagbago ang isip nila nang makita nila ako na kasama si Maria kagabi. Hindi inatake ng asbobo si Maria. At sa halip ay pinoprotektahan pa siya laban sa mga miyembro ng pangkat natin. Malinaw na senyales na nasa katiduan ka pa at hindi nangingibabaw ang asbo sa'yo. Oo, Lola. At kagabi, ang unang beses na hindi ko nakalimutan ang mga pangyayaring matapos kong magpalit ng anyo. Natatandaan ko lahat ng ginawa ko bilang asbo kagabi. Base sa mga sinabi ni Maria, gabi-gabi ay kasama niya ang asbo ko. Hindi ako lumalabas ng mansyon. Tulad ng unang kinatatakutan ko. Hindi ako ang pumaslang sa mga tao sa isla, Lola. Lucas, huwag mong sabihin sa akin na iyon ang paniniwala mo nitong mga nagdaang linggo. Alam ninyo na hindi ko maalala ang mga ginagawa ko kapag asbo ako, Lola. Kaya natakot ako na baka nawalan na nga ako ng kontrol sa asbo ko. At tulad ng sinabi ninyo, ay kumakain na ng laman ng tao ang asbo ko. Pinag-iisipan ko na nga kung sino ang pinakamalakas sa pangkat na pwede kong atasan na pumaslang sa akin bago ko pa kayo masaktan ni Maria. Sana sinabi mo sa akin ang pangamba mo, iho. Para naipaalam ko agad sa iyo ang isa pang posibleng dahilan. Kung bakit hindi mo naaalala ang nangyayari kapag nasaan yung asbo ka. Kababasa ko lang tungkol roon mula sa naiwang diary ng lolo mo. Anong ibig ninyong sabihin, Lola? Ayon sa diary ng lolo mo, ang kabiyak mo ang posibleng dahilan kaya hindi mo naaalala ang mga nangyayari kapag asbo ka. Posible daw mangyari yon kapag mas unang nakilala ng asbo ang kabiyak natin kaysa sa anyong tao natin. Instinct ng asbo na mapalapit sa kabiyak natin. Nais nitong protektahan ang kabiyak natin. Minsan mas nauuna nilang makilala ang ating kabiyak kaya automatic ko silang pumupunta sa mga yon tuwing nagpapalit anyo tayo. Sinasabi ba ninyong posibleng mas naunang nakita ko si Maria habang nasaan yung asbo ko? Bago ko pa siya nakita nang nasaan yung tao ako? Pero dapat natatandaan ko pa rin ang unang gabing yun, hindi ba? Dahil hindi pa ako nawawalan ng alaala noon kung unang beses pa lang naming nagkita. Unang gabing yon, mas lumakas kesa sa iyo ang asbo at ito ang namayani sa katawan inyong dalawa. Sa sandaling nakita niya si Maria, itinulak niya pa ilalim ang kamalayan mo dahil gusto niyang kilalanin at markahan si Maria bilang kanya. Ipauubaya lang niya ulit ang kamalayan mo sa anyong asbo kapag minahal mo na at tinanggap si Maria bilang kabiyak mo. Hindi ipinapaalam sa iyo ng asbo mo ang tungkol kay Maria dahil nais ng asbo na protektahan si Maria kahit pamula sa sariling bahagi ng katauhan nito. Alam mo naman kung gaano ka-protective ang asbo sa kabiyak nito. Ngayong tanggap at mahal ko na si Maria, hindi na ako aagawan ng kontrol ng asbo sa katawan namin. Maaalala ko na ulit lahat kapag asbo ako. Oo. Mabuti kung ganon. Pero problema pa rin natin ang dayong asbo na pumapaslang sa teritoryo natin. Kailangan nating mahuli yon bago pa tayo tugisin isa-isa ng albularyong Carlos na yon. Araw-araw siyang umaaligid sa resort
at naghahanap ng ebidensya na magpapatunay na mga aswang tayo. Ay, narinig ko ngang binanggit ng kaibigan ni Maria ang tungkol roon. Nasa hardin sina Lola Eliza at Maria at nagkikwentuhan na biglang sumulpot mula sa likod ng hilera ng mga sampagita ang isang matandang lalaki. May nakasukbit na tapak sa baywang nito at sa kamay nito ay may hawak itong baril. Agad iniharang ni Maria ang sarili sa harap ni Lola Eliza. Huwag kang kikilos, aswang! Pakawalan mo ang inosenteng dalagang yan! Sino kayo? Paano kayo nakapasok rito? Ako si Carlos, iha. Nakausap kita sa telepono noong nandun ako sa bahay ng kaibigan mong si Danica. Narito ako para iligtas ka mula sa mga aswang na yan. Kayo ba yun? Mang Carlos, kinakabahan ako sa hawak ninyong baril. Pwede ho bang ibaba muna ninyo yan at mag-usap tayo ng mahinahon? Hindi mo ako kailangang protektahan, Maria. Tumabi ka riyan at makatamaan ka ng baril ng lalaking yan. Akong bahala rito, Lola. Diyan lang kayo. Mang Carlos, pakibabaho ang baril ninyo. Pag-usapan natin to ng maayos. Di ba, are? Pinapalibutan tayo ng mga kauri ng aswang na nasa likod mo. Kapag ibinaba ko ito, sasalakayin nila tayo. Lumapit ka dito sa tabi ko, iha. Ililigtas kita. Magtiwala ka sa akin. Sige ho, sasama ako sa inyo. Huwag niyo lang sasaktan si Lola Eliza. Maria, huwag kang sasama sa taong yan. Lola, baka barilin niya kayo. Maniwala ka sa akin. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang aswang na yan, iha. Hayok sa laman ng buong angka nila. Ilang tao na ang walang awa nilang pinaslang. Hindi ho sila aswang, Mang Carlos. Kapag sinaktan ninyo sila, kayong makukulong dahil inosente sila. Nakikita mo ba ang langit? Padilim na. Paglatag ng dilim. Hindi na nila maitatago ang tunay nilang anyo sa iyo, iha. Hindi ko alam kung ano ang pakay nila sa iyo. At buhay ka pa. Pero sigurado akong hindi yun mabuti. Sumama ka na sa akin bago pa dumating ang taong bayan. Susugod sila dito para paslangin ang mga aswang na yan. Mahirap nang madamay ka pa sa galit nila sa mga aswang. Hindi kailanman nagaganib ang buhay ni Maria sa amin. Mahal siya ng apo ko. At kapag hindi mo pa ibinaba ang baril na yan, magsisisi ka. Biglang lumundag mula sa likuran ni Mang Carlos si Lucas. Mabilis na naagaw ng binata ang hawak na baril ng matanda. Tinanggalan niyo ng bala at itinapon sa malayo. Ang pinuno ng mga aswang. Sabi na nga ba, at nasa paligid ka lang. Akala mo ba'y matatalo mo ang lahat ng mga taong pasugod dito ngayon? Marami kong nakumbinsi na sugurin kayo sa kabilugan ng buwan. Alam kong hindi ninyo mapipigilan ang pagbabagong anyo ninyo. Kapag bilog na ang buwan, wala nang makakatago sa tunay ninyong katauhan. Wala kang nakumbinsi, Mang Carlos. Dahil ang mga taong kinausap mo ay mga tauhan ko lahat. Nagpanggap lang silang nakikiayon sa'yo. Wala kang ibang kasama. Hindi yan totoo. Hindi ako naniniwala. Sa tingin mo ba, ay ganun kauto-uto ang mga taga-isla? 20 taon na ang pamilya ko sa islang ito. Marami sa mga taga rito ay nagtatrabaho sa kumpanya ko. Mas paniniwalaan ba nila ang isang dayo lang rito? Isang dayo na mula nang dumating rito ay tsaka nagsimula ang mga patayan sa isla. Mas naniniwala pa sila na ikaw ang tunay na salarin, Mang Carlos. Ako? Hindi ako ang aswang. Maria! Lola! Pumasok na kayo sa loob. Maria, ihatid mo na sa kwarto niya si Lola at pumasok ka na sa kwarto mo. Bukas na tayo mag-usap. Nakita mo na, Maria. Ayaw nilang makita mo sila sa ilalim ng sinag ng buwan sapagkat hindi nila maitatago sa iyo ang tunay nilang mga anyo kapag kumagat na ang dilim. Nakita mo na ba sila?
kahit minsan lang sa gabi. Kumunot ang noo ni Maria. Napaisip siya dahil hindi pa nga niya nakikita ang maglola sa gabi. Pagkagat ng dilim, ay lagi nasa loob na ng kwarto nito si Lola Elisa at hindi niya pa kailanman naabutan na umuwi sa gabi si Lucas. Tiningnan niya si Lola Elisa. Kalmado ang anyo nito. Samantalang si Lucas naman ay bahagyang napapikit at umiling-iling. Panahon na para malaman ni Maria ang totoo, Lucas. Kaya kami narito sa labas ay dahil gusto kong ipakita sa kanya mismo ang tunay kong anyo. Lola, bakit hindi niyo muna sinabi sa akin ang tungkol rito? Dahil alam kong hindi ka papayag. Pero ngayon ang tamang panahon para malaman ni Maria ang totoo, iho. Hindi pa niya dapat makita ang totoo, Lola. Masyadong maaga pa. Bala kong unti-untiin ang pagpapaliwanag sa kanya. Patawad, apo ko. Pero hindi na ako makapaghihintay pa. Nauubos na ang oras ko. Ano hong ibig ninyong sabihin, Lola? Lucas, Lola, kinakabahan ako sa sinasabi ninyo. Huwag ninyong sabihin, Totoo ang sinasabi ko, Maria. At sila ang kumakain ng mga tao sa isla. Dapat puksain ang mga halimaw na tulad nila. hindi totoo yan. Tumahimik na nga kayo, Mang Carlos. Hindi totoo ang mga aswang. Patutunayan ko yan sa inyo. Sasamahan ko sina Lola Elisa at Lucas buong gabi at makikita ninyong hindi sila mga aswang. Hindi mo kailangan gawin yun, Maria. Tama si Mang Carlos. Mga aswang nga kami. Pero hindi kami kumakain ng mga tao. Ang tungkulin namin ay protektahan ang kagubatan at lahat ng naninirahan dito. Tinatakot at pinapaalis namin ang mga sangkot sa iligal na pagtutroso at pangangaso sa teritoryong sakop namin. Hindi namin sila kinakain o pinapatay. Kasinungalingan! Kayo rin ang pumaslang sa mga natagpuang bangkay sa iba't ibang parte ng isla. Hindi kasapi ng pangkat ko ang sinumang nasa likod ng mga pagpaslang na yon. Bumuwal sa kinatatayuan niya si Maria dahil sa labis na kabiglaan at hindi pagkapaniwala. Totoo ang mga aswang? Aswang ang lalaki mahal niya? Binabangungot yata siya. Lumapit sa kanya si Lucas at inalalayan siya patayo. Matamang pinagmasdan niya ang anyo nito. Hindi ka mukhang aswang. Gusto mo bang makita ang asbo ko? Asbo? Ang tawag sa uri namin ay asbo. Pagsapit ng dilim, ay kaya naming magpalit ng anyong anumang oras naming gustuhin. Pero may mga pagkakataon na wala kaming ibang pagpipilian. Kung hindi magpalit ng anyo, tulad ngayon, kabilugan ng buwan. Hindi mo ko... Hindi kita sasaktan, Maria. Maniwala ka. Sa lahat ng tao at nilalang sa buong mundo, ikaw ang pinakaligtas sa piling ko. Mas uunahin ko pang kitlin ang sarili kong buhay kaysa sasaktan ka. Asbo o tao, pag-aari mo ang puso ko, Maria. Lucas, Huwag kang maniwala sa aswang, Maria. Mahusay silang maninlang. Nilingon ni Lucas si Mang Carlos. Iglap ay pinalibutan ito ng 5 tao. 2 babae at 3 lalaki. Kinuha ng isa sa mga lalaki ang tabak sa baywang ni Mang Carlos. Hinawakan ng 2 lalaki pa ang magkabilang braso ng matanda. sino sila, Lucas? Sila ang 5 asbo na pinagbantaan mo noong isang gabi. Kasapi sila ng pangkat ko. Pangkat mo? Mga kamag-anak mo silang lahat? Pangkat ang tawag namin sa grupo ng mga asbo sa loob ng isang teritoryo. Sina Josel, Arnold at Eva ay mga pinsan ko. Sina Peter at Lowell ay asawa ni na Josel at Eva. Ginawang mga asbo sina Peter at Lowell ng mga asawa nila. Kung gayon, posible ring maging asbu ako. Oo, kung yun ang gusto mo. Pero hindi kailangan.
Marami sa mga kauri namin ay kasal sa mga ordinaryong tao at hindi ito hadlang sa pagsasama nila. Baliw lang ang papayag na maging isang aswang. Huwag kang magpadala sa mga pambobola niya, iha. Masasamang tao sila. Kumakain sila ng laman ng tao. Maaari kang manatili, Mang Carlos. Panoorin mo kaming magpalit ng anyo paglabas ng buwan. Para makita mo na hindi kami ang aswang na pumapas lang ng mga tao sa isla. Pareho tayong hinahanap ang salarin na yon. Mapanganib ang aswang na yon. At hindi ako papayag na dito sa teritoryo ko yon maghanap ng mga biktima. Kung gayon, paswerte ka. Hindi mo na siya kailangang hanapin pa. Dahil may prueba ako kung sino siya. Anong ibig mong sabihin? Nakunan ko ng litrato ang aswang habang tumatakbo palayo sa huling biktima niya kagabi. Sinundan ko siya at nakita kong dito siya sa mansyon mo nagtungo. Kinuha ni Mang Carlos ang cellphone nito at inihagis kay Lucas. Pigil ang hiningang sinilip ni Maria ang picture sa cellphone na hawak ni Lucas. Napasinghap siya sa gulat at mariing pagtutol. Imposible. Hindi si Luis ang aswang na pumapatay. Imposible yun. Lagi ko siyang kasama gabi-gabi at... Lucas, maniwala ka sa akin. Hindi si Luis ang aswang. Baka kamukha niya lang yan at... Relax, Maria. Alam kong hindi si Luis ang pumapas lang na aswang. Dahil si Luis at... Ikaw? Ikaw si Luis? Oo. Ako at si Luis ay iisa. Gawa-gawa ko lang ang pangalang yon dahil muntik na akong madulas at maamin sa'yo na ako ang itim na aso. Yun ang itsura ng asbo ko. Kung gayon, imposible nga talagang ikaw ang aswang na pumapas lang. Dahil kasama kita gabi-gabi. Pero anong ginagawa mo sa tabi ng biktimang yan? Iniimbestigan ko ang pinangyarihan ng krimen. Sinubukan kong alamin ang amoy ng aswang na pumaslang para masundan ko ito. Pero kakatwang walang ibang amoy roon maliban sa biktima mismo. O ikaw mismo ang aswang na pumaslang sa biktimang yan. At pinagtatakpan mo ang sarili mong krimen. Titigan mong maigi ang picture na kinuha mo. Nasaan ang dugo sa mukha o katawan ko? Sa dami ng dugong nawala sa biktima, imposibleng ni isang patak ay walang kumapit sa akin. Ilang oras nang patay ang biktima nang matagpuan ko siya. Ang unti-unting pagkalat ng dilim ay bumilis hanggang sa lumitaw ang bilog na buwan. Umatras palayo sa mga tao sina Lucas at ang pangkat niya. Sa isang kurap ay nagpalit ng anyo si Lucas at naging asbo. Samantalang sina Lola Eliza at ang 5 pang katabi ni Mang Carlos ay mas mabagal ang naging pagpapalit ng anyo. Ang natutuwang pagbati at paghaplos ni Maria sa ulo ng asbo ni Lucas ay naging sindak na tili nang parang kidlat sa bilis na lundagin ni Mang Carlos. Ang kulay dark brown na asbo at itarak sa likod noon ang hawak nitong matulis na balisong. Umalulong ang naturang asbo at bumagsak sa lupa. Maya-maya pa'y wala na itong buhay. Hindi! Lola Elisa! Sabi ko na nga ba, ikaw ang aswang. Matanda ka. Kitang-kitang prueba sa dugo ang nguso at balahibo mo. Aswang! Ikaw ang nakita kong kumain sa lalaking iyong kagabi. Hindi kita nasundan dahil sa bilis mong tumakbo nang marinig mo akong paparating. Nag-abang ako sa pinag-iwanan mo sa kawawang biktimang yon. Akala ko'y babalikan mo yon dahil hindi ka patapos sa pagkain sa kanya. Inisprayan ko ng matapang na pabago ang buong lugar upang malito ang pangamoy mo. At hindi mo ako maamoy sa paligid. Pero hindi ka na nagbalik. Sa halip, ay ang apo mo ang nakunag ko ng litrato. At sinundan mo si Lucas patungo rito kahit alam mong hindi siya ang aswang na pumaslang sa taong yun. Oo, dahil alam kong pupunta siya sa kuta ng mga aswang. At tiyak na naroon din ang aswang na hinahabol ko. Pinatay mo si Lola Elisa. Hindi ka niya inatake. Pumatay ka ng walang labang matanda.
Hindi. Pinatay ko ang aswang na pumapaslang ng mga tao sa isla. Katarungan ang ginawa ko. Lola Elisa! Gumising ka! Lola! Malakas na umalulong si Lucas na sinundan ng mga asbo sa pangkat niya. Makapanindig balahibo ang alulong ng pangkat. Puno yun ng pighati, pait at kalungkutan para sa kasaping nakagawa ng pinakamasamang krimen at ngayon ay pinagbayaran yon. Ni isa ay walang kumilos upang ipaghiganti si Lola Elisa. Sapagkat naamoy nilang lahat sa katawan ng asbo nito ang lahat ng pruweba na nagtuturo sa matanda bilang salarin. Sa labis na pagdadalamhati ni Lucas sa pagkamatay ni Lola Elisa, ay hindi nito napansin ang pagsugod ni Mang Carlos. Nakita ni Maria ang binabalak ng matandang lalaki, kaya't maagap niyang itinulak palayo si Lucas. Sa halip na sa gitna ng likod ni Lucas, ay sa balikat ni Maria tumarak ang balisong ni Mang Carlos. Bumagsak sa lupa ang dalaga. Hindi pa nakontento si Mang Carlos, muli nitong inundayan ng saksak sa dibdib si Maria. Sa isip nito, tutal, kumampi si Maria sa mga aswang. Aswang na rin ito. At uubusin ni Mang Carlos ang lahat ng aswang doon. Walang inosenteng aswang sa paningin nito. Malakas na umangil si Lucas at saka sinagpang sa balikat si Mang Carlos. Akmang tutulungan siya ng ibang kasapi ng pangkat, pero inangilan niya ang mga ito. Tungkulin niya ang parusahan ang nanakit sa kanyang kabiyak. Nang maipataw niya na ang karampatang parusa, ay saka lang nilubayan na ni Lucas si Mang Carlos. Bumagsak si Mang Carlos at dugo ang gumapang palayo. Inangilan ng 5 asbo ang matandang lalaki. Wala na isa sa kanila ang nagtangkang pumigil sa pagtakas nito. Alam nilang lahat kung ano ang susunod na mangyayari sa lalaki. Hindi sapat ang mabilis na kamatayan para sa ginawa nito sa isang inosenteng babae. Iglap ay nagpalit ng anyo si Lucas at naging tao muli. Nilapitan niya si Maria at kinalong ito. Maria, gumising ka. Pakiusap. Pakiusap, pag mo kong iwan, Maria. Lucas, mahal kita. Maria, mahal kita. Huwag mo kong iwan. Pakiusap, huwag mo kong iwan. Ayoko ring iwan ka, Lucas. Patawad. Kung gayon, tanggapin mo ang kagat ko upang maging katulad kita, Maria. Maliligtas ka ng kagat ko. Iglap maghihilom ang mga sugat mo. Pakiusap. Tanggapin mo ang alok ko. Kahit ano, huwag lang tayong magkalayo. Patawarin mo ako, Maria. Ayokong saktan ka. Pero sobrang masakit ito sa una. Pangako, gagaling ka agad. Gawin mo na, Lucas. May tiwala ako sa iyo. Nagpalit ng anyo muli si Lucas at kinagat si Maria sa mismong nagdurugong sugat niya. Ni hindi siya makahiyaw sa sobrang sakit hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising na lang siya 2 araw matapos ang masalimuot na gabing yon. Payapa ang pagtulog niya. Salamat sa mga gamot na ininject sa kanya ng private doctor ni Lucas. Kinakailangan gawin yon upang hindi raw niya maramdaman ang matinding sakit na dulot ng unti-unting pagbabago ng katawan niya. Hinintay muna ni Lucas na magkamanay siya bago ilibing si Lola Elisa. Nais nitong bigyan siya ng pagkakataon na makapagpaalam ng maayos sa lola nito. Napakaraming tao ang dumating sa araw ng libing ni Lola Elisa. Marami ang nagmamahal sa yumaong matanda na kilala sa kabutihan at pagkamaawain nito. Para manatiling sekreto ang tungkol sa angkan ng mga Alonso at upang protektahan sila, pinalabas ni Lucas na namatay sa sakit ang matandang babae. Sa biglang pagkawala ni Mang Carlos, marami ang nag-isip na ang matanda ang nasa likod ng mga patayan sa isla, bagay na hindi na itinama ni Lucas. Naiwan sa harap ng puntod ni Lola Elisa sina Lucas at Maria. Pag-alis,
ng mga nakikiramay. Hindi ko pa rin maisip kung bakit ginawa ni Lola Elisa yon. Napakabuti niya. Patunay na ang dami ng mga taong nagluluksa sa pagkawala niya. Halos buong isla yata nagpunta para magpaalam sa kanya. Hindi ko pa rin talaga maalis ang galit ko kay Mang Carlos. Hindi man lang natin nahinga ng paliwanag si Lola bago siya pinaslang ni Mang Carlos. Sa totoo lang, mas mabuti nang siya ang pumaslang kay Lola Eliza. Kung hindi niya ginawa yon, ako ang mapipilitang magpataw ng kamatayan sa lola ko. Ano? Pero lola mo siya. Ganon kabigat ang responsibilidad ng isang pinuno ng pangkat, Maria. Karumal-dumal ang krimeng ginawa ni Lola. Kamatayan ang parusang iniaatang sa sinumang asbo na pumaslang at kumain ng laman ng tao. Sapagkat kung hindi natin gagawin yon, patuloy lang sa pagpaslang at pagkain ng tao ang isang asbong nawala na sa katinuan. Patuloy siyang papatay hanggat mismong mga mahal niya sa buhay ay patayin at kainin niya na rin. Naiintindihan ko. Siguro, yun ang ibig niyang sabihin nung banggitin niya na nauubusan na siya ng oras. Ramdam niya sigurong tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa asbo niya. Kahit alam niyang posibleng mabunyag kay Mang Carlos na siyang salarin, nagpalit-anyo pa rin siya sa harapan nito. Oo. Tingin ko sinadya niya yon para hindi ako mapilitang pumaslang sa kanya. Alam niyang hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung ako mismo ang tatapos sa buhay niya. Hindi na kailangan ng caregiver sa mansyon ng mga Alonso, kaya naghanap ng bagong trabaho si Maria. Nakahanap naman agad siya bilang kabiyak ni Lucas at magiging ina ng anak nila na nasa sinapupunan niya. Nakarating kay Maria ang balitang nagising na si Tionato at tulad ng paniniwala niya, hindi nito sinang-ayunan ang kasinungalingan ni Ursula. Tumawag pa nga si Tionato sa kanya at humingi ng tawad. Pinababalik na rin siya nito sa bahay nila, pero wala na siyang balak bumalik doon. Masaya na siya sa kinaroroonan niya ngayon. Natagpuan nila sa kwarto ni Lola Elisa ang diary ng lolo ni Lucas. Pero sa mga huling 3 pahina noon ay biglang nag-iba ang sulat kamay. Lucas, sulat ni Lola Elisa to ah. Patingin nga. Oo nga. Sulat ni Lola Eliza to. At para sa ating dalawa ang nakalagay dito. Ikaw nang magbasa. Mahal kong Maria at Lucas, patawarin ninyo ako mga apo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa maitatago ang nangyayari sa akin. Hindi ko na gusto pang itago ito. Pero nag-aalala ko sa iyo, Lucas, sa sandaling mabunyag ang lihim ko. Sapagkat alam kong ikaw ang maaatasan na pumigil at pumaslang sa akin. Ang kawalan ko ng kontrol sa asbo ko ay nagsimula pa nung mawala ang lolo mo, Lucas. Akala ko ay dala lang ng edad ko kaya nakakalimutan ko ng mga nangyayari sa akin sa tuwing nasaan yung asbo ako o kahit nasaan yung tao ako. Hindi pala. Sintomas na pala yun ang kawalan ng katinuan ng asbo ko. Sa palagay ko, ang matinding pagluluksa ko sa pagkawala ng yung lolo ang sanhi nun, Lucas. Sa sobrang higpit at tibay ng bigkis namin sa isa't isa, ang pagkawala niya ang nagsilbing mitsa ng pagkawala rin ng katinuan ng asbo ko. Nawala ng kalahati ng kabuuan ko, ang kapilas ng puso ko. Mas maigi pa sigurong nawala na rin ako kasabay ng lolo mo upang hindi na ako nakapanakit at nakapatay pa ng ibang tao. Hindi ko matanggap nung una na ako nga mismo ang pumaslang sa mga taga-isla. Pero hindi ko na patuloy pang maitatanggi ang katotohanan, mga apo.
At handa akong pagbayaran ng lahat ng kasalanan ko. Subalit hindi ako papayag na ikaw ang pumaslang sa akin, Lucas. Alam kong hindi ka matatahimik kung ikaw ang gagawa nito. Kaya ipaubayan na ninyo sa manunugis ang pagpaslang sa akin. Mahal na mahal ko kayo, Lola Elisa. Tama nga ang hula natin. Sinadya niyang mapaslang siya ni Mang Carlos. Ang ibig sabihin nito, kapag nawala ang isa sa atin, mawawalan din ng kontrol sa asbo niya ang maiiwan? Mukhang gano'n na nga. Titingnan ko ang iba pang records tungkol sa mga aswang na bigla na lang nawalan ng kontrol sa mga asbo nila. Kung lahat sila ay mga biyudo o biyudang asbo, tama ang sinabi ni Lola Elisa. Huwag kang mawawala, Lucas. Hindi mo ako pwedeng iwan mag-isa sa mundo. Ayoko matulad kay Lola Elisa. Sasama na lang ako sa iyo kung mawawala ka. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Maria. Kahit na. Basta, ayokong maiwan kung wala ka na. Mahal na mahal kita. Kung nasan ka, naroon din ako. Mahal na mahal din kita. Sabay na namatay sina Maria at Lucas, Miss Amy. Magkahawak kamay pa sila sa gitna ng kama nila nang matagpuan ko. Natural causes ang sanhi ng pagkamatay nila. 99 si Papa at 95 naman si Mama nang mawala sila. Ako si Danica, ang kaisa-isang anak nila. Ipinangalan ako kay Ninang Danica na best friend ni Mama. Hindi na nalaman ni na Mama at Papa kung totoo nga ba ang sinabi ni Lola Elisa. Hanggang ngayon, wala kaming mahanap na solidong rason kung bakit bigla na lang nawawala ng kontrol ang isang asbo. Maaaring tama si Lola Elisa na kaya nawala sa katinuan ng asbo ay dahil sa matinding pagluluksa at pagdalamhati sa yumao nitong kabiyak. Siguro yun ang dahilan kung bakit karamihan sa mga mag-asawang asbo sa kasaysayan ng pamilya namin ay halos sabay kung hindi man araw lang ang pagitan ng pagkamatay. Mas pinipili ng naiwan na sumunod agad sa yumaong kabiyak kaysa patuloy na mabuhay ng nananangis at nagdurusa sa pagkawala ng kalahating parte ng puso't kaluluwa nito. Hindi kami masasamang tao, Miss Amy. Krimen din sa amin ang walang habas na pagpatay at pananakit ng mga inosenteng tao. Pinarurusahan ng pinuno namin ang mga kasaping gumawa ng krimen. Marunong kami magmahal, masaktan, tumawa, umiyak, at mangulila tulad ng ordinaryong tao. Sana ay huwag naman kaming katakutan at husgahan agad bago pa nila kami makilala ng lubos. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko, Miss Amy. Saka ko na ikikwento ang tungkol sa nangyari kay Ninang Danica at sa aswang na nakilala niya. Salamat sa ating letter sender na si Danica. Tama siya. Hindi tayo dapat nanguhusga agad base sa anyo ng isang tao. Hanggat hindi natin lubos na kilala ang isang tao, hindi natin pwedeng sabihin na masama o mabuti ito base sa kakarampot na kaalaman natin tungkol dito. Minsan yung akala natin na napakabait may tinatago rin palang madilim na sikreto. At yung taong akala natin ay ubod ng sama, siya pala ang tunay na bayani. Naranasan na rin ba ninyo, mga giliw naming tagapakinig, ang mahusgahan o manghusga ng ibang tao? Comment down below ang karanasan ninyo. Sana ay patuloy niyong suportahan ang ating YouTube channels na Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Radio, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Sityo Pangil. Ito po ang inyong lingkod, Miss Amy. Salamat at maligayang pakikinig. Dear Miss Amy, Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, Kahit sa bawat halik niya'y ramdam ko ang pangil na nakatago. Dear Miss Amy, Minahal ko siya kahit ang kamay niya'y laging may dugo.
Ito ang aswang love story. Dear Miss